Magandang araw po sa lahat ng mga taga-subaybay ng inyong YouTube channel. Gusto ko pong magbahagi ng karanasan ko noong 20 anyos pa lamang ako. Ako po si Joshua. Nangyari po ito sa probinsya namin, sa probinsya po ng Masbate. Isang gabi, nagkayayaan kami ng mga kaibigan ko noon na minsan magkita kaming tatlo sa tindahan. Ang mga kaibigan kong ito ay tawagin na lamang natin sa pangalang Alden at Christian. Magtatakip silim pa lamang noon at naisipan naming mag-inuman sandali. Napagdesisyonan namin na sa bahay kami noon uminom, pero doon kami sa likod ng bahay namin pumesto sa ilalim ng puno ng mangga. Nang araw nang mangyari ang inuman namin yon ay matagal na simula nang magkasama-sama kaming tatlo. Nagtrabaho kasi noon si Alden sa Laguna pagkatapos ng graduate sa kolehiyo. Mga kaklase ko po sila nung high school. Sila talaga yung nakakasama ko at naging kaibigan. Malapit lang din yung mga bahay namin kaya madalas din kaming magkakasama. Pero nung nakagraduate kami ng college ay hindi na ganon kami kadalas magkita. Dahil nga nagkatrabaho noon si Alden sa Laguna. Si Christian naman po ay may asawa at anak na at tumira siya noon doon sa asawa niya. Nang gabing yun, isang oras ang nakalipas, tinamaan na din kami ng kalasingan. Halata na nga sa mga boses namin dahil may ingay na kami noon. Maya-maya lang ay nahinto kami sa tawanan kasi napalingon kami sa bahay ng kapitbahay namin nang lumabas noon si Aling Erlinda sa bahay niya. Paglabas nito ay tinitigan kami nito ng masama. Pagkatapos ay pumasok na agad ito sa bahay niya. Pagpasok ni Aling Erlinda ay napasabi si Alden. "Di ba, aswang yun?" Sabi ni Alden. Nagkantsawan na kami noon at ginawa na nilang katatawanan si Aling Erlinda. Nakesyo aswang daw ito, kaya daw hindi daw siya lumalabas ng bahay at nakikihalubilos sa mga tao. Ako naman ay tumatawa na lang at hindi na ako nakikisawsaw sa usapan nila Alden at Christian. Habang ginagawa nilang katatawanan si Aling Erlinda, lasing lang po sila noon kaya nagagawa nila yon. Hindi naman po sa nagbubuhat ako ng bangko at nagbabait-baitan, pero ayaw ko pong sumali sa kantsawan nilang dalawa dahil sa totoo lang po may takot talaga ako sa mga aswang. Dahil may karanasan na dito ang nanay ko at naniniwala po ako may nabubuhay talagang ganito sa probinsya namin. Lumipas ang ilang oras, nagkayayaan ng umuwi sila Alden at Christian. Naglakad lang sila pa uwi. Ako naman, pagkaalis nila, niligpit ko po yung mga pinagamitan namin sa lamesa. Habang nagliligpit ako, ay napalingon ako kila Alden at Christian. Kasi huminto sila sa tapat ng bahay ni Aling Erlinda at nag-uusap sila doon na parang may masama silang gagawin. Maya-maya lang ay pumulot ng bato si Alden at binato niya ang bubong ng bahay ni Aling Erlinda at pagkatapos ay kumaripas sila ng takbo. Hinding-hindi ko makakalimutan ito dahil pagkatapos nilang batuhin ang bahay ni Aling Erlinda ay kitang-kita ko ang aswang na nakaabang sa dinadaanan nila Alden at Christian. Nakaposisyon ito na yung kamay niya ay nasa lupa na parang isang aso. Pulang-pula ang mga mata nito at napakaitim ng kulay ng balat niya na parang kasing itim ng uling at halos hindi mo makita ang katawan nito dahil nasa dilim siya. Napasigaw sila Alden at Christian noon. Kumaripas agad sila ng takbo at bumalik doon sa bahay namin. Pagpasok nila, takot na takot sila at umiiyak pa nga sila noon sa takot. Isipin nyo na lang, napakalaking bulas po ni Alden at tigasin po ang pagkatao niya. Pero napaiyak po siya ng mga oras na yon. Wala namang nangyaring masama sa kanila dahil buti na lang hindi pa sila nakakalayo sa bahay namin, kundi ay inatake na sila ng aswang. Ang
Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong binata pa lang ako. 3 na kasi ang mga anak ko ngayon. Nangyari ang nakakakilabot kong karanasan na ito sa probinsya namin sa Sorsogon. Katanghalian tapat ng mga panahong ito, nagiinuman kami ng kaibigan ko noon na tawagin natin sa pangalang Raymond. Noon kasi ay gaganapin niya yung kaarawan niya kinabukasan. Nagkataon lang na nainom kaming dalawa ng mga oras na yon dahil nagkayayaan lang. Kumbaga, pampalipas oras lang. Nakapwesto kami noon sa gilid ng bahay nila Raymond. Pero malawak naman yon. Kasya naman doon ang isang lamesa at ang mga upuan. Sa gilid ng bahay nila ay konting di pa lang. Mararating mo na din ng kapitbahay nila na may bakod lang na kahoy ang namamagitan sa kanila. Isa sa mga pumukaw ng pansin ko noon. Kahit na abalang-abala kami ni Raymond sa pag-uusap, ay bigla na lang akong napalingon doon sa bintana ng kapitbahay nila. Kasi maya't maya ay may dumadaan na matandang babae na parabang sinisipat kaming dalawa noon habang nagiinuman kami ni Raymond. At parabang daan siya ng daan sa bintana noon para makita at masilip kami. Kahit na napapaisip ako noon at nawewerdohan sa matandang babae na kapitbahay nila Raymond, ay hindi ko nagawang isingit yon sa kwentuhan namin. Kasi baka marinig nila ako at baka mapaaway pa ako kung magkataon. Kaya hindi ko na lang yun masyadong pinansin, yung pasilip-silip ng matanda sa bintana. Ilang sandali lang ay nagpaalam sa akin si Raymond na naiihi daw ito at pumasok ito sa kanilang bahay. Pagpasok ni Raymond, naiwan ako mag-isa doon. Tumingin-tingin na lang ako sa paligid sa bakuran nila habang inihintay ko siya makabalik. Maya-maya lang ay narinig ko ang isang tawag na agad naman ako napalingon at pagkakita ko, yung matandang babae na kapitbahay nila Raymond ang nakita kong nakatayo sa gilid ko lang. Paglingon ko ay nagtanong ito agad kung nagiinuman daw ba kaming dalawa ni Raymond. Sumagot naman akong oo at nagtanong ako kung bakit. Ang sagot niya ay wala lang daw. Pero maya-maya lang, inalukan niya po ako ng isang mangko na may lamang sisig at inabot niya sa akin yon at sinabing gawin daw namin yung pulutan. Kinuha ko yung binigay na sisig sa akin ng matandang babae at nagpasalamat ako. Pumasok na agad yun ng bahay nila pagkaabot nito sa akin. Pagpasok naman niya ay sakto din naman ang dating ni Raymond at sinabi ko sa kanya agad yon. Nagtaka siya kung sino ang may bigay sa akin ng sisig at ang sabi ko yung kapitbahay nila. Pagkasabi ko noon, kinuha po yun ni Raymond sa lamesa at pinapasok na ako ng bahay nila. Pagpasok namin, tinanong ko siya kung bakit at ang sabi niya ay wag ko daw kakainin yung binigay ng kapitbahay nila. Kasi daw, may lahing aswang di umano ang mga yon. Dahil nga hindi ako naniniwala noon, ay may ginawa po si Raymond para mapaniwala niya ako. Kumuha siya noon ng asin at pagkatapos, ibinubod niya doon sa sisig. At ilang sandali lang, nangitim po ang mga karne noon at tila ba may maninipis na buhok ang tumubos sa mga karne noon. Malaking pasasalamat ko na lamang noon dahil bumalik agad si Raymond at kung di, ay natikman ko na sana yung sisig ng kapitbahay nila. Hi po, ako po si Jepoy. Ibabahagi ko po ang nakakatakot na karanasan ko na nangyari sa buhay ko. Nangyari ito noong nag-work pa ako noon bilang isang sales clerk sa department store sa isang kilalang mall. Matagal lang nangyari ito kaya medyo kinakapa ko pa ang alaala ko kasi pinilit kong kalimutan to at maalala kasi nga kinikilabutan po ako kapag naalala ko siya. Sana mabasa nyo po ito at ma-share sa mga subscriber nyo. Maraming salamat po at uumpisahan ko na ang kwento. Noong araw ng sweldo nangyari ito. Yung isa kong katrabaho na tawagin na lamang natin sa pangalang Albert
niyaya akong sumaglit sa 7-Eleven para alam niyo na yon, mag-inuman. Opening shift kami noon, 7:30 kami nag-out. At nung pagka-out namin, sabay kaming nag-withdraw ng pera at doon na nga nag-iya si Albert ng inuman. Nung nandoon na kami sa 7-Eleven at nag-iinuman na, meron pong lumapit sa aming batang lalaki na umiiyak. Hindi lang po basta umiiyak, hagulgol talaga na sinisinok pa at hirap na hirap magsalita at tulo sipon pa na parang matagal na siyang umiiyak noong nakita namin siya ni Albert. Maputi po yung bata na parang alam niyo yon, anak ng mayaman. Siyempre, ang unang pumasok sa amin noon ni Albert, nawawala po yung bata kaya pinahinahon muna namin siya hanggang sa makapagsalita siya at naituro niya po yung bahay niya. Doon daw po sa katapat ng 7-Eleven kung saan po kami nagiinuman. Siyempre, tinala namin siya agad doon. Pero nagtaka kami ni Albert kasi bakit siya umiiyak? Hindi naman pala siya nawawala. Tapos, ang naisip ko, baka napagalitan siguro ng magulang, sabi ko. Yung bahay na tinuro ng bata ay maganda po. 2-story house po yon at may gate. Kaya sumigaw pa kami para marinig nila yung tawag namin. Habang hinihintay namin na lumabas yung tao sa bahay na yon, umupo po yung bata sa gilid ng daan at malungkot po ito. Hanggang sa may lumabas na nga doon sa bahay at tinanong kung anong sadya namin. Sabi ko, yung anak niyo po nakita namin sa 7-Eleven at eto po umiiyak po siya. Sabay turo ko doon sa bata na nakaupo nga doon sa gilid namin. Pero nung paglingon namin ay gulat na gulat kaming dalawa ni Albert. At alam niyo yung gulat na napatalon ka, ganon na ganon. Kasi wala na po yung bata sa gilid namin. Napatanong naman yung kausap namin doon sa bahay at ipinadescribe niya po sa amin kung ano yung itsura ng bata na nakita namin. At yun nga, sinabi namin na batang lalaki yon na nakasuot ng puting sando at jersey short na kulay dilaw at lampas bewang po yung tangkad nito sa amin. Nang marinig yun ng babae, humagulgol siya ng iyak kasi daw po yung nakita namin bata ay anak niya pero 1 taon na daw itong namatay. Naaksidente daw siya doon sa tapat ng bahay nila kasi yung daan nilang yon ay highway na at yung kinamatay daw ng bata ay nasagasaan daw po ito ng kotse nung bibili sana ito sa tapat nila doon nga po sa 7-Eleven. Hindi na daw nila alam na nakalabas yung bata at nabuksan daw nito yung gate nila at doon na nga nangyari ang trahedya. Sabi pa noon sa amin ng babae ay kahit ni isang anino o paramdaman ay hindi daw sila pinakitaan ng anak nila kasi miss na daw nila siya. Yun po ang sabi niya. Hindi namin alam ni Albert kung lasing lang ba kami noon o nakainom lang. Kaya kung ano-ano yung nakikita namin dalawa. Pero kakaumpisa pa lang namin noon Hindi pa nga namin nauubos yung 1 bote ng alak noon nung nakita namin yung bata. Basta, mahirap pong paniwalaan at hindi namin malilimutan yun ni Albert. Maraming salamat po. Kung mabasa niyo po ito and more power sa channel ninyo.